gabing iyon ay gising pa. Ang kanyang asawa ay isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang-bihira itong umuwi sa kanilang bahay. Wala rin itong pakialam sa mga anak. Nilustay niya ang kaunting alahas ni Sisa para sa pagsusugal at nang maubos na ito'y sinasaktan pa ang asawa. Hibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at nakahandang magtiis at tangisan ng kanyang asawa. Nang gabing yaoy naasahan niya ang pagdating ng mga anak, bumili siya ng ilang pagkain at nagsaing ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng asawa at inubos ang pagkaing inilaan niya para kina Crispin at Basilio. Umalis din agad ito pagkatapos kumain. Nalulungkot si Sisa at inaalala ang kanyang mga anak na hindi pa nakakakain. Darating sila na gutom sapagkat malayo pa ang kanilang pinanggalian. Inip na si Sisa sa paghihintay sa mga anak, kaya't kumanta na lamang siya ng mahina upang maaliw ang sarili. Sa hindi mamaliw ang dati kong araw, nagtipambata sa piling. Inay, nagtitigil po ako. Basilio, anong nangyari sa'yo? Huwag po kayo mag-alala sa akin. Naiwan po si Crispin sa kulo. Si Crispin? Naiwan? Ayos lang ba siya? Buti naman! Bakit ikaw ay duguan? Sumakas lamang sa kumbento. Nang palag ka rin si Crispin ng Kristang mundo. Nabayang pa ng talilis at madalis gusto ako sa lubig na kapalaran. Makuha muna tayo at gamutin natin ang sugat. Inay, pagkain pa po ba? Ako po ay kasi nagluto niyo. Pagpasansahan mo na anak. Pinatandaan ko kayo ng masarap na pagkain. Ngunit dumating ang inyong ama at inubos ang aking pinatanda. Pagpasansahan mo lang din siya. Ikaw po kanya sinaktan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako sinaktan. Bakit hindi pa pala makakauwi si Crispin? Pinagbintangan ko siya ng nagnakaw ng 2 isang lito. Ngunit hindi po siya makakauwi kung hindi pa yung pinakita. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang bunso kong anak. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang kura bukas. Magpahinga ka muna sa mga. Habang natutulog si Basilio ay napanaginipan niya ang masamang panaginip na sinasaktan si Crispin ng kura. Crispin! Basilio, ano nangyari? Wala siya matulog sa Crispin. At sinayang ako si Crispin ako sa kumbento. Kung lumaki po ako, pingiling ko sa kailangan na bigyan tayo ng kaunting lupa masasakit para tayo itong Maraming balak si Basilio at nasiyahan ng ina, ngunit lihim na napaluha ito sapagkat hindi sinama ni Basilio sa kanyang mga balak ang kanyang ama. Si Narcisa o mas kilala bilang Sisa ay ina ni na Crispin at Basilio. Inilalarawan siya sa Noli Me Tangere bilang isang babaeng maganda at kayumanggi. Kahit na maganda siya ay simple lamang siyang manamit at mag-ayos. Mahina ang kanyang loob, subalit siya ay labis na mapagmahal. Itinuturing niyang Diyos ang kanyang asawa at mga anghel ang kanyang mga anak. Dahil sa pagturing niya sa kanyang asawa bilang Diyos, sinamantala nito ang kanyang kabaitan at pagmamahal. Pinagmamalupitan at inubos ang kanyang mga alahas. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang mga anak, nabaliw ito nang mawalay ang mga ito sa kanya. Ipinakita ni Rizal sa pamamagitan ni Sisa ang mga karaniwang Pilipinong ina sa kanyang panahon bilang dukha, mangmang at kahabag-habag sa maling pagtitiis.
Ang representasyon na ito ni Sisa ay pagpapaalala ni Rizal sa mga kababaihan upang huwag mabuhay sa maling pagtitiis at arugain ang asawa at anak sa tamang paraan. Ang layunin ni Rizal ay ang manawagan sa mga kababaihan na huwag magtiis at manahimik sa pang-aabuso at pagpapasakit ng asawa at lipunan. Hindi lamang dapat pinapairal ang puso sa pagmamahal at maging martir na asawa kung hindi magmahal ng wasto. Sa huli, siya ay natagpo ang patay sa ilalim ng puno ng balete. Isang trahedya na nagpakita ng mga kahabag-habag na kondisyon ng mga mahihirap sa panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang kanyang kamatayan ay isang simbolo ng kawalang katarungan at pang-aabuso sa lipunan. So, Umupo muna tayo at gamutin natin ang sugat. Inay, may pagkain pa po ba? Wala pa, di pa nga ako tapos magsalita. Uy, ano? Tumakas lamang ako. Women love my ski, yes, it's magic, it's a blessing. When I die,